The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "When you see the cloud rising in the west, you say immediately that it is going to rain, and so it does. And when you notice that the wind is blowing from the south, you say that it is going to be hot, and so it is. You hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Why do you not know how to interpret the present time? Why do you not judge for yourself what is right? If you are going to meet your opponent before the magistrate, make an effort to settle the matter on the way. Otherwise, your opponent will turn you over to the judge, and the judge hand you over to the constable, and the constable throw you into the prison. I say to you, you will not be released until you have paid the last penny." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan, biniro ho ako ng kaibigan kong lawyer, abogado. At sabi ho niya sa akin, "Father, lawyer ako at magkaibigan tayo. Pero Father, siguraduhin mo na kapag nagkamali ka, kapag nagloko ka, kaya kitang palabasin sa kulungan. Dahil kung hindi ko kayang palabasin ka sa kulungan, bahala ka na, Father, sa buhay mo." Matalas ho yung pananalita o yung words ng kaibigan ko. At bumawi din ho ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Attorney, pare ako, magkaibigan tayo. Pero attorney, siguraduhin mo na kapag nagkasala ka, ay kaya kong tanggapin yung kasalanan mo. Kasi pag hindi ko kayang tanggapin yung kasalanan mo, bahala ka na sa kaluluwa mo. Pumunta ka na lang sa ibang pare." Yun po yung biruan naming magkaibigan. Pero para sa akin, yun ho ay isang maganda at praktikal na paalala ng isang nagmamalasakit ho na kaibigan. Paalala na iwasan ho yung kalokohan, paalala na iwasan yung pagkakamali, iwasan yung kasalanan, bago pa ito lumala na yung kahit kaibigan ho natin ay mahihirapan ho tayong tulungan. It was my friend's way of telling me, "Be prudent, Father. Be prompt in avoiding any trouble. Maging maagap ka, Father. Maging maingat ka, Father. Iwas sa mga di kaaya-aya sa mata ng tao at lalong-lalo na sa mata ng Diyos." At sa tingin ko, yun din po yung paalala o panawagan ho ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Parang maganda ho tingnan yung ating Ebanghelyo, yung pananalita ho ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, sa kanyang practical sense. Sabi ng ating Panginoong Hesus, interpret the present time, make an effort to settle the matter on the way. At parang sinasabi ho sa atin na tayo din ho ay maging maagap, na tayo ho'y mag-ingat para maiwasan ang isang problemadong sitwasyon. Di ho ba? Napaka-practical ho ng paalala ng ating Panginoon para sa atin. Naalala ko tuloy ho yung kasabihan ho nating mga Pinoy. Di ho ba meron tayong kasabihan, daig ng taong maagap ang taong masipag. Promptness with prudence and anticipation beats diligence. At bakit ho? Dahil yung isang taong masipag ay nakikita ho yung isang pangangailangan at tinutugunan kaagad yung pangangailangan na yun. Binibigay yung makakaya para matugunan yung isang pangangailangan. At yung isang taong maagap naman ho,
ay nakikita yung isang pangangailangan at nakikita din ho yung maaring problema at iniiwasan ang problema, umiiwas aksaya, inuunahan yung maaring problema. Kaya nga ho yung taong masipag, mahilig ho yan mag-ayos. Nililigpit ka agad yung kalat. Pero yung taong maagap, hindi ho nagkakalat at pinapaalahanan palagi yung mga tao sa paligid niya na huwag magkalat. Yung taong masipag, inaayos ho yung gripo sa kusina dahil binabaha na yung kusina. Pero yung taong maagap, inaayos ho yung gripo ng kusina dahil napapansin na merong konting patak doon sa gripo. Ay yung estudyanteng masipag, ay nako, nagsusunog ho yan ng kilay hanggang madaling araw nag-aaral. Pero yung estudyanteng maagap, sa klase pa lang, iniintindi niya yung kanyang mga subjects. Reactionary ho yung taong masipag sa isang concern, sa isang pangangailangan. Samantala yung taong maagap naman ay preventive sa maaring problema. At tila marami sa ating mga Pinoy ho ay hindi ho naniniwala doon sa kasabihan na yun, na yung daig ng taong maagap, ang taong masipag. Di ho ba? Tayo hong mga Pinoy, matiisin ho tayo. Masipag siguro, pero parang kulang minsan sa agap. Ayaw ho natin, no? Parang hindi tayo mahilig sa nitatawag na PMS, Preventive Maintenance Schedule. Di ho ba? Halimbawa, may problema ho natin sa traffic. Bakit ho? Kasi ang sipag ho nating ayusin yung daan. Ang sipag ho nating ayusin yung daan. Pero walang preventive sense. Bakit ho? Kasi mas maganda sana, kung inayos man lang o ginawa yung daan, yung matibay na, yung maganda na. Yung korupsyon sa bansa natin, reactionary din ho tayo. Merong kaso, kinakasuhan marahil, no? Yung mahuhuli sa corruption. Pero parang kulang pa rin ho yung preventive mechanism. Kahit sa pamilya ho natin, may problema sa pamilya, minsan reactionary din ho tayo. Hanggat hindi pumuputok yung problema, pinapabayaan ho natin. Kinukonsinti marahil, tinitiis. Hindi ho tayo mahilig sa PMS. At alam ho natin kapag kulang sa PMS, talagang tuluyang masisira ho tayo. Mamroblema ho tayo ng malaki sa mga gulo. Naalala ko rin ho, minsan may nakausap akong college student at nabanggit ho niya, naikwento ho niya na yung tatay niya ay mahilig ho sa mga sasakyan at malaga ho sa sasakyan. At minsan sinabihan ho siya ng tatay niya na, anak, kapag merong nanligaw sa iyo, ipakilala mo kaagad sa akin para matanong ko man lang kung ano yung plano niya sa buhay. Matanong ko man lang kung anong trabaho yung gusto niya at malaman ko kung mabait ba siya, masipag ba, masikaso. At yan ang PMS ko sa iyo, anak. Natawa ako sa sinabi nung estudyante at nasabi ko na lang doon sa estudyante, wag mong masamain yung sinabi ng tatay mo. Practical lang yung tatay mo. At sana nga ho, yung practical na pananalita ng ating Panginoon ay makita din ho natin sa pang-araw-araw natin buhay. Lalong-lalo na ho sa pagiging masipag sa kabutihan at maagap sa pag-iwas sa masama. Alam niyo ho, yun ang palaging dasal ko, lalo-lalo na sa ating mahal na ina. Kapag binababa ho yung ating mahal na ina, Our Lady of Manawag, at nililinis ho namin, kaagad ho kong hinahawakan yung kamay niya. At yung dasal ko sa kanya, Ina, sana yung kamay mo, ang isip mo, at yung puso mo ay maging kagaya ng kamay ko, ng isip ko, at ng puso mo. Na sana yung mga kamay ko ay maging masipag sa kabutihan at yung isip at puso ko
ay marunong umiwas sa masama.